Sana, sana noong araw na yon, hindi ko na lang binuksan ang pinto ng sasakyang yon. Siguro, kung nanatili na lang ako sa loob ng bahay, kung hinayaan ko na lang na lamunin ako ng katahimikan ng mga dingding na to, hindi ganito ang kinahantungan ko. Pero huli na. Ang sakit, ang hiya, lahat ng to, dala-dala ko na hanggang sa huling hininga ko. Tanga ko talaga. Ngayon ko lang naiintindihan na ang lahat ng luho sa mundo hindi kayang takpan ng isang pusong naghahanap lang ng mararamdaman. Ganito pala ang pakiramdam kapag ang lahat ng inaakala mong matatag ay biglang gumuho. Ang boses ko ngayon, baka akala nyo ay puno ng galit, pero hindi. Pagod na pagod lang ako. Isang pagod na nagsimula 10 taon na ang nakakaraan sa loob ng mansyong ito sa Makati. Paanong hindi? Maraming tao ang naiinggit sa akin, kay Teresa. Nakatira ako sa isang malaking bahay na parang palasyo. Ang bawat gamit mula sa kurtina hanggang sa mga pinggan, lahat mamahalin. Kumikinang. Pero alam nyo ang ginto, kapag masyadong malamig, nakakasugat din. Ang asawa ko, si Mateo. Matagumpay siyang tao. CEO ng isang malaking kumpanya. Palaging abala kapag customer siya. Kapag kausap ko siya, parang lagi siyang may binibilang na oras sa utak niya. Teresa, may meeting ako. Teresa, kailangan kong lumipad pa Singapore. Teresa, ayusin mo ang charity gala. Yun lang. Ang turing niya sa akin, parang isa sa mga painting niya sa sala, magandang tingnan, dapat laging maayos ang frame, dapat laging nandoon sa lugar niya, pero hindi kinakausap. Hindi tinatanong kung kumusta ang loob ko. At may isa pang bagay na hindi namin pinag-uusapan. Isang silid sa ikalawang palapag na palaging nakasara. Ang kwarto ng anak namin na hindi man lang umabot sa kanyang unang kaarawan. Doon nagsimula ang bitak. Doon nagsimulang mamatay ang kislap sa mga mata ko na dati ay gustong-gusto ni Mateo. Simula nung mawala ang bata, nabaon ang asawa ko sa trabaho. At ako, naiwan akong mag-isa sa malaking bahay na ito, kasama ang mga alaala at ang boses ng aking sariling paghinga. Mainit nung hapon na yon. Ganun talaga ang pakiramdam ko nung mga araw na yon. Hindi yung init ng panahon, o baka oo, pareho. Hindi ko na alam. Naghahanap si Mateo ng bagong driver dahil ang dating driver namin ay nagretiro na. Nakatayo siya sa tapat ng gate. Hawak ang kanyang lumang biodata na medyo gusot na sa mga gilid. 3 bagay ang agad kong napansin sa kanya. Si Danilo. Una, ang kanyang mga kamay. Magaspang sila. May mga kalyo sa palad. Tanda ng taon ng pagtatrabaho sa ilalim ng initan. Malayo sa malalambot at laging malinis na kamay ni Mateo na ang tanging hawak ay ballpen at tablet. Pangalawa, ang amoy niya. Hindi siya amoy mamahaling kulong na masakit sa ilong. Amoy araw siya, amoy sabon na panlaba na ibinilad sa hangin. Isang amoy na biglang nagpaalala sa akin ng pagkabata ko sa probinsya, bago pa ako naging Mrs. Mateo. Isang amoy na totoo. At pangatlo, ang kanyang sapatos. Luma na, kitang-kita ang mga gasgas sa balat nito, pero napakakintab ng pagkakabrush. May disiplina, may dignidad sa kabila ng hirap. Ma'am, ako po si Danilo, yung aplikante, sabi niya. Maamo ang boses niya, pero may lalim. Hindi siya tumingin sa akin ng diretso. Nakayuko lang siya ng bahagya, pero naramdaman ko ang bigat ng presensya niya. Pasok ka, Danilo. Hinihintay ka ni Mateo sa library. Sagot ko.
Noong hapon na yon, habang pinapanood ko siyang naglalakad papasok, may kakaibang kaba akong naramdaman. Hindi yung kaba ng takot, kundi yung kaba ng isang taong matagal nang nakakulong sa madilim na silid at biglang may nakitang maliit na sinag ng araw na pumasok sa ilalim ng pinto. Maliit lang, pero nakakasilaw. Hindi ko alam na ang sinag na yon ang susunog sa buong mundo ko. Nung gabing yon, habang nakahiga ako sa tabi ni Mateo, na mahimbing ng natutulog at humihilik ng mahina, nakatingin lang ako sa kisame. Ang lamig ng aircon, parang tumatagos sa buto ko. Inisip ko yung bagong driver. Inisip ko kung ano ang iniisip niya habang nakaupo siya sa maliit na kwarto sa quarters ng mga tauhan. Siguro, iniisip niya rin ang pamilya niya sa malayo. Sabi kasi ni Mateo, biyudo na raw ito at may 2 anak sa probinsya. Teresa, matulog ka na. Maaga pa ang flight ko bukas. Sabi ni Mateo nang hindi man lang dumidilat. Hinila niya ang kumot palayo sa akin. Isang simpleng kilos na laging nagpapaalala sa akin na kahit magkatabi kami sa kama, may 1 milyang layo ang pagitan namin. Nanatili akong nakahiga doon, nakayakap sa sarili ko. Mag-isa sa tabi ng asawa ko. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na bigat ng pagiging mag-isa. Parang may isang malaking butas sa dibdib ko na kahit anong alahas o mamahaling damit ay hindi kayang punan. Bakit ba ganito? Bakit ba kahit nasa akin na ang lahat, parang wala pa rin akong kahit ano? Kinabukasan, si Danilo na ang nagmaneho sa akin papuntang grocery. Sa loob ng sasakyan, napakatahimik. Ang naririnig ko lang ay ang mahinang ugong ng makina at ang pagtilaok ng mga ibon sa labas. Pero sa salamin, sa rearview mirror, doon ko siya unang nahuli. Nakatingin siya, hindi sa kalsada, kundi sa akin. At nung magtagpo ang mga mata namin sa salamin, hindi niya agad iniwas ang tingin niya. May kung anong lungkot sa mga mata niya na parang sumasagot sa lungkot na nasa loob ko. Parang sinasabi niya na alam niya. Alam niya ang pakiramdam ko. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong niya ng mahina. Isang simpleng tanong. 5 salita. Pero sa loob ng mansyong ito, parang 10 taon nang walang nagtatanong sa akin yan nang may totoong malasakit. Kay Mateo, laging, ayos ka ba para sa party? O nakaredy na ba ang gamit ko? Pero si Danilo, tinanong niya ako dahil nakita niya akong tulala niya. Hindi ako nakasagot agad. Tumingin lang ako sa labas ng bintana, pinapanood ang mga taong naglalakad sa kalsada, mga taong mukhang pagod pero may mga kasama. Parang gusto kong bumaba. Parang gusto kong tumakbo papalayo sa sarili kong buhay. "Ma'am?" Pag-uulit niya. "Oo, Danilo. Okay lang ako. Magmaneho ka na." Sabi ko. Pero ang totoo, ang boses ko ay nanginginig. Pinisil ko ang bag ko ng mahigpit hanggang sa sumakit ang mga daliri ko. Hindi ko alam kung bakit, pero nung sandaling yon, parang narinig ko ang sarili kong puso na tumitibok muli. Isang mabilis at masakit na tibok. Isang tibok na hindi ko na naramdaman simula nung gabing isara namin ang pinto ng kwarto ng anak ko. Isang tibok na nagsasabing, may buhay pa pala sa loob ng kulungang ito. At doon ko napagtanto. Ang pinakamapanganib na bagay sa mundo ay hindi ang galit ng ibang tao, kundi ang atensyon ng isang taong nakakakita sa iyong tunay na kalagayan habang ang lahat ng iba ay nakatingin lang sa iyong maskara. Anong gagawin mo? Kung ang taong nakakaintindi sa iyo ay ang taong hindi mo dapat mahalin. Hanggang saan mo kayang panindigan ang pagiging tapat
kung ang katapatan mo ay ibinibigay mo sa isang pader na bato, habang may isang tao sa harap mo na handang makinig sa bawat hininga mo? Ito na ang simula ng aking pagkakahulog. At ang nakakatakot, hindi ko gustong huminto. Mabilis na lumipas ang mga sumunod na linggo. O baka pakiramdam ko lang iyon dahil sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, may dahilan na akong sabik na gumising tuwing umaga. Katawa-tawa, hindi ba? Isang babaeng tinitingala ng lipunan, may kayamanan at kapangyarihan. Pero ang simpleng ngiti ng isang lalaking itinuturing lang na tsuper ng karamihan ang nagiging liwanag ng buong araw niya. Pero ganoon yata kapag matagal ng gutom ang kaluluwa mo. Kapag sanay kang mamuhay sa malamig na mundo ng pagpapanggap, kahit kaunting init ng pag-aaruga ay nagmumukhang isang engrandeng handaan. At bago mo pa mamalayan, unti-unti ka nang nabubuhay sa mumunting atensyong dati wala namang halaga sa paningin ng iba. Si Mateo, lalong naging abala. May bagong proyekto sa Batangas, kaya madalas ay doon na siya natutulog. Isang tawag lang sa gabi, 5 minuto. Madalas ay mas maikli pa at tapos na ang tungkulin niya bilang asawa. Minsan naiisip ko, kung mawala kaya ako ng 1 linggo, mapapansin niya kaya? O baka kailangan pa niyang tingnan ang schedule niya bago siya mag-alala dahil wala si Mateo. Si Danilo ang naging tanging kasama ko sa labas ng mansyon. At sa loob ng sasakyang iyon, sa maliit at de-aircon na espasyong iyon, doon unti-unting natunaw ang pader sa pagitan namin. Isang hapon, habang pauwi kami galing sa isang charity meeting, naipit kami sa matinding traffic sa EDSA. Malakas ang ulan. Yung klaseng ulan na parang gustong lunurin ang buong Maynila. Nakatingin lang ako sa labas. Pinapanood ang mga patak ng tubig sa bintana. Sa loob ng sasakyan, may 3 bagay na hindi ko makalimutan nung oras na yon. Una, ang maliit na baunan na plastic sa tabi ng driver's seat. May konting bakas pa ng kanin at tuyo. Amoy payak na buhay. Pangalawa, ang sirang screen ng cellphone ni Danilo na nakapatong sa dashboard. May wallpaper ng 2 bata, isang lalaki at isang babae, na parehong malapad ang ngiti kahit halatang luma ang mga damit. At pangatlo, ang amoy ng basang kalsada na humahalo sa amoy ng kanyang detergent. Sila ba ang mga anak mo, Danilo? Tanong ko, binasag ko ang katahimikan. Nakita ko sa rearview mirror ang bahagyang pagkagulat niya bago siya ngumiti. Opo, ma'am. Si Buboy at si Nene. Nasa probinsya po sila sa nanay ko muna. Mahirap po kasi ang buhay dito, lalo na't mag-isa lang ako. Ang kukulit nila tingnan, sabi ko. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, naramdaman ko ang pait sa lalamunan ko. Swerte mo. Kahit malayo sila, alam mong buhay sila. Alam mong may hinihintay kang pag-uwi, biglang tumahimik. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang tunog ng wiper ng sasakyan. Wipe, 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 wipe. Parang tibok ng relo na nagpapaalala sa akin ng lahat ng nawala sa akin. Nabalitaan ko po yung tungkol sa anak niyo, ma'am. Sabi niya ng napakahina. Pasensya na po kung naging pakialamero ako. Hindi ako nagalit. Sa halip, parang may kung anong bara sa dibdib ko ang biglang lumuwag. Kay Mateo, bawal pag-usapan ng anak namin. Move on, ang sabi niya. Huwag na tayong lumingon sa nakaraan. Pero paano ka lilingon sa harap kung ang puso mo ay naiwan sa isang maliit na kabaong? 7 buwan lang siya, Danilo. Sabi ko, ang boses ko ay halos bulong na lang.
Minsan kapag gabi, akala ko naririnig ko pa rin ang iyak niya. Minsan naman paggising ko, hinahanap ng mga kamay ko ang bigat niya sa tabi ko. Pero wala. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakatingin din siya. Pero sa pagkakataong ito, wala na yung distansya ng isang ma'am at driver. Ang nakita ko ay ang pakikiramay ng isang magulang sa kapwa magulang. Isang tao sa kapwa-tao. Ang sakit po niyan, ma'am, sabi niya. At ang boses niya ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na ulan. Ang mawalan na mawalan ng bahagi ng sarili mo, parang habang buhay kang may bitbit na butas sa dibdib. Doon ako nagsimulang umiyak. Hindi yung iyak na humahagulgol, kundi yung tahimik na pagdaloy ng luha na hindi mo na kayang pigilan. Nakakahiya. Mrs. Mateo, ang babaeng tinitingala, umiiyak sa harap ng driver niya. Maham, na Inihinto ni Danilo ang sasakyan sa gilid ng kalsada kahit bawal. Pinatay niya ang makina. Sa gitna ng dilim at lakas ng ulan, kumuha siya ng isang panyo mula sa bulsa niya. Isang simpleng panyong puti, hindi mamahalin, pero malinis at maayos ang tupi. Inabot niya ito sa akin sa likod. Hindi siya tumingin. Basta iniabot lang niya. Nung kinuha ko ang panyo, nagdikit ang mga daliri namin. Sandali lang. Isang segundo lang siguro. Pero parang may kuryenteng gumapang sa buong braso ko. Ang init ng balat niya laban sa malamig kong mga kamay. Isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Salamat, Danilo. Sabi ko habang pinapahid ang luha ko. Amoy ng panyo niya. Amoy araw. Amoy ng isang taong nagtatrabaho para sa mga mahal niya. Hindi ko alam kung bakit, pero mas gusto ko ang amoy na to kaysa sa lahat ng mamahaling pabango na binibili ni Mateo sa akin mula sa Paris. Huwag po kayong mag-alala, ma'am, sabi niya habang dahan-dahang muling pinaandar ang sasakyan. Ligtas po ang mga luha niyo rito. Walang makakaalam. Nung gabing yon, habang nakaupo ako sa tapat ng vanity mirror ko at sinusuklay ang buhok ko, tiningnan ko ang panyo ni Danilo na nakapatong sa mesa. Dapat ko itong ipalaba. Dapat ko itong ibalik. Pero sa halip, kinuha ko ito at inilapit sa mukha ko. Bakit ba ganoon? Bakit ang pakiramdam ng seguridad ay nahanap ko sa isang panyong pag-aari ng isang taong hindi ko naman kapantay? Bakit ang pakiramdam ko mas kilala ako ni Danilo sa loob ng ilang linggo kaysa sa pagkakilala ni Mateo sa akin sa loob ng 10 taon? Maling-mali ito, alam ko. Pero habang iniisip ko ang init ng daliri ni Danilo kanina, may isang bahagi ng puso ko na matagal nang patay ang biglang nagising. At ang bahaging yon, gutom na gutom sa haplos. Anong gagawin mo kapag ang tanging taong nakakapagpatahan sa'yo ay ang taong magiging sanhi ng mas malalaki mong iyak sa hinaharap? Natulog ako nung gabing yon na yakap ang panyong yon. At sa panaginip ko, hindi ako nakatira sa mansyon. Nandoon ako sa isang lumang bahay. May amoy ng tuyo, may ingay ng mga bata, at may isang pares ng magaspang na kamay na humahawak sa akin ng mahigpit na para bang hinding-hindi ako bibitawan. Ito na ang unang hakbang ko palayo sa pampang. At ang tubig? Masyadong masarap para hindi ako lumubog. Ang hirap pala nung may itinatago ka na maliit na saya sa gitna ng isang malaking kasinungalingan. Parang kang naglalakad sa manipis na kable. Isang maling hakbang, isang maling tingin, at mahuhulog ka sa bangin. Pero ang masama rito, nung mga panahong yon, wala na akong pakialam kung mahulog man ako.
Ang mahalaga lang sa akin, nararamdaman kong buhay ako. Naging normal na ang mga sumunod na araw, pero alam nating dalawa na wala nang normal sa paraan ng pagtingin namin sa isa't isa. Si Mateo? Ayun, naging anino na lang siya sa buhay ko. Tumatawag para magbilin ng mga kailangan niyang papeles, o kaya ay para sabihing mag-e-extend siya ng ilang araw sa Batangas para sa factory inspection. Sige, Mateo, mag-iingat ka. Yan na lang ang madalas kong sagot. Wala nang miss na kita. Wala nang kailan ka uuwi. Kasi ang totoo, mas gusto ko nang wala siya. Mas gusto ko ang katahimikan ng mansyon. Dahil sa bawat pag-alis niya, mas lumuluwag ang mundo namin ni Danilo. Isang umaga, maaga pa lang ay nagpasundo na ako kay Danilo. Sabi ko, may pupuntahan akong lumang kaibigan sa labas ng lungsod. Pero ang totoo, gusto ko lang makalabas. Gusto ko lang makahinga. Sa loob ng sasakyan nung umagang yon, may 3 detalye akong hindi makalimutan. Una, ang isang supot ng mainit na pandesal na nakapatong sa dashboard. Amoy pampagising, amoy payak na umaga. Pangalawa, ang mantsa ng itim na langis sa kuwelyo ng uniporme ni Danilo. Siguro ay nag-check siya ng makina bago ako sinundo. At pangatlo, ang gasgas sa luma niyang relong pangkamay. Yung tipong relong hiningi o pinag-ipunan ng matagal na kahit may tama na ang salamin ay pilit pa ring pinatatakbo. Ma'am, pasensya na po. Amoy tinapay po ang sasakyan, sabi niya. Medyo nahihiya habang sinusubukang itago yung supot. Huwag mong itago, Danilo. Ang bango nga sabi ko. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, may lumabas sa bibig ko na hindi ko akalaing sasabihin ko sa isang tauhan. Pahingi naman ako. Hindi pa ako nag-aalmusal. Sandaling natigilan si Danilo. Tumingin siya sa akin sa rearview mirror, parang naninigurado kung nagbibiro ba ako. Isang milyonaryang tulad ko, hihingi ng pandesal sa driver niya? Sige po, ma'am. Pero baka hindi po kayo sanay sa ganitong tinapay. Sa kanto lang po yan binili. Alanganin niyang sagot. Danilo, tinapay lang yan. Pare-pareho lang ang lasa niyan kapag gutom ka. Sabi ko sabay abot sa supot. Kumuha ako ng isa. Mainit pa. At sa loob ng sasakyang yon, habang binabaybay namin ang kalsada, kumain ako ng pandesal na parang isang batang takas sa paaralan. Wala ang mga mamahaling kubyertos, wala ang maid na naglalagay ng table napkin sa kandungan ko. Ako lang ang tinapay at si Danilo. Salamat, sabi ko, habang pinapagpag ang mga mumo sa damit ko. Ang sarap, mas masarap pa sa croissant na binibili sa bakery sa mall. Napangiti siya. Yung ngiting abot hanggang mata, yung ngiting walang halong pagpapanggap. Sa susunod po, bibilhan ko kayo nung may palaman na keso. Mas gusto yun ni Nabuboy at Nene. Doon kami nagsimulang mag-usap tungkol sa mga anak niya. Ikinuwento niya kung paano siya nagtitipid para lang makapagpadala ng dagdag na pera para sa darating na pasukan. Ikinuwento niya ang pangarap niyang makatapos ang mga ito para hindi na kailangang mamasukan sa iba. Habang nakikinig ako, parang may kung anong humahaplos sa puso ko. Ang ganda ng pangarap niya. Napakasimple, pero napakatotoo. Kumpara sa mga pangarap ni Mateo na laging tungkol sa milyon-milyon at kapangyarihan. Ang pangarap ni Danilo ay tungkol sa pag-ibig at kinabukasan ng mga anak niya. Alam mo, Danilo, swerte ng mga anak mo sa'yo. Bulong ko. Swerte rin po ako sa kanila, ma'am. Sila lang naman po ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw, sagot niya. Pagkatapos ay sandali siyang natahimik bago nagpatuloy. Kayo po, ma'am, ano pong nagpabangon sa inyo? Hindi ako nakasagot.
Gusto kong sabihin na wala. Gusto kong sabihin na gusto ko na nga lang matulog ng matulog para hindi ko maramdaman ang lungkot. Pero imbes na sumagot, tiningnan ko lang siya. Ngayon? Sabi ko sa isip ko, siguro ikaw. Pero syempre, hindi ko sinabi yon. Ngumiti lang ako ng pilit at tumingin sa malayo. Pero alam nyo kung ano ang pinakamasakit? Nung pabalik na kami sa mansyon, may nakita kaming isang bata sa gilid ng daan na naglalako ng bulaklak. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Naalala ko ang anak ko. Naalala ko na kung buhay siya, baka kasing edad na siya ng mga batang nilalako ni Danilo ang pangarap. Itigil mo ang sasakyan, Danilo. Utos ko. Bumili ako ng lahat ng bulaklak ng bata. Pagbalik ko sa loob, puno ang backseat ng mga rosas at sampagwita. Ang bango, pero nakakasuffocate. Para saan po to, ma'am? Tanong ni Danilo. Wala lang. Gusto ko lang mabawasan ang dala ng bata para makauwi na siya nang maaga sa nanay niya. Pagsisinungaling ko. Pero ang totoo, gusto ko lang may hawakan. Gusto ko lang maramdamang may nagawa akong tama nung araw na yon. Nung bumaba na ako sa tapat ng pinto ng mansyon, lumabas din si Danilo para pagbuksan ako. Pero bago niya bitawan ang pinto, tiningnan niya ako nang diretso sa mga mata. Walang salamin, walang distansya. Napakabuti niyo pong tao, Ma'am Teresa, sabi niya. Napakabuti. Gusto kong tumawa ng mapait. Kung alam lang niya ang mga iniisip ko tuwing gabi. Kung alam lang niya kung gaano ko gustong hawakan ang mga kamay niya at wag nang bumitaw. Pero ang mas nakakatakot nung hapon na yon, hindi ang sinabi ni Danilo, kundi ang pagpasok ko sa loob ng bahay. Nadatnan ko si Chona, ang isa sa mga matagal na naming katulong, na nakatayo sa may hagdanan. Nakatingin siya sa akin, tapos tumingin siya sa sasakyan, at pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Walang siyang sinabi. Pero ang paraan ng pagkakatingin niya, yung mabilis na pagsuri sa gulo ng buhok ko at sa bahagyang ngiti sa labi ko, ay sapat na para manginig ang tuhod ko. Welcome home po, ma'am, sabi ni Chona. Pero ang tono ng boses niya, parang may alam siya. Doon ko napagtanto. Ang mansyong ito ay may mga mata. At sa bawat sandaling nakakalimot ako sa papel ko bilang asawa ni Mateo, may isang taong naglilista ng bawat pagkakamali ko. Anong gagawin mo kung ang kalayaang nahanap mo ay simula na pala ng mas malalim na pagkakakulong? Nung gabing yon, nakatanggap ako ng text mula kay Mateo. Uuwi ako bukas. Maghanda ka, may dinner tayo kasama ang mama. Ang mama, si Imelda. Ang babaeng kayang makakita ng dumi kahit sa pinakamalinis na sahig. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Alam ko, bukas, kailangan ko na namang magsuot ng maskara. Pero paano ko gagawin yon kung ang puso ko ay naiwan na doon sa loob ng sasakyan? Kasama ang amoy ng pandesal at ang mga magaspang na kamay ni Danilo? Sana naging mas magaling akong aktres. Sana, nung mga oras na yon, natutunan kong itago ang kislap sa mga mata ko na hindi para sa asawa ko. Pero mahirap palang magpanggap na patay ang puso mo kung may isang taong kamakailan lang ay nagparamdam sa'yo na humihinga ka pa. Nung gabing dumating si Mateo kasama ang kanyang ina na si Imelda para akong bibitayin. Ang mansyon na dati ay tahimik, biglang napuno ng ingay ng mga hakbang na may awtoridad. Ang bawat sulok ng bahay parang biglang naging maliwanag. Yung liwanag na nakakasilaw, yung liwanag na naghahanap ng dumi.
Habang naghahanda ako sa harap ng salamin, tatlong bagay ang hindi ko makalimutan sa sarili ko nung oras na yon. Una, ang mabigat na kwintas na diamante na pinasuot sa akin ni Mateo. Malamig ito sa leeg, parang yelo, at sa bawat galaw ko, parang nararamdaman ko ang bigat ng isang kadena. Pangalawa, ang pulang-pulang lipstick ko. Sinadya kong pakapalin yon para maitago ang panginginig ng labi ko. Pero sa salamin, mukha itong isang sariwang sugat. At pangatlo, ang amoy ng mamahaling pabango ni Mateo na bumabalot sa buong silid. Isang amoy na napakalinis, napaka-klinikal, pero walang init, malayong malayo sa amoy ng araw at tinapay na hinahanap-hanap ng ilong ko. "You look acceptable, Teresa," sabi ni Imelda nung bumaba ako sa dining hall. Acceptable. Ganun lang naman ako sa kanya. Isang gamit na dapat ay presentable sa harap ng mga bisita. Nakaupo siya sa kabisera ng hapag. Ang kanyang mga mata ay parang agila na sinusuri ang bawat hibla ng suot ko. Ang mga daliri niya, na puno ng malalaking singsing, ay ritmikong tumitapik sa lamesa. Tak, tak, tak. "Salamat, Mama," sagot ko habang dahan-dahang nauupo sa tabi ni Mateo. Nagsimula ang hapunan. Ang naririnig ko lang ay ang tunog ng kubyertos na tumatama sa porselanang plato. Clink, clink. Napakatalim ng tunog na yon sa gitna ng aming pilit na usapan. "Kumusta ang mga lakad mo, Teresa? Chona mentioned you've been going out more lately?" Biglang tanong ni Imelda. Muntik ko nang mabitawan ang tinidor ko. Tumingin ako kay Chona na nakatayo sa gilid, nakayuko pero alam kong nakikinig. Ang traidor na to. Opo. May mga charity meetings lang po at binibisita ang ilang lumang kaibigan. Pagsisinungaling ko. Ang bawat salita ko ay parang laso na sinusubukang itali ang isang malaking lihim. "Mabuti naman," sabat ni Mateo nang hindi tumitingin sa akin. "Para hindi ka masyadong nabuburyong dito sa bahay. By the way, how's the new driver? Danilo, right? Maayos ba siyang magmaneho?" Sa sandaling binanggit ang pangalan niya, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa pisngi ko. Pinisil ko ang table napkin sa ilalim ng lamesa hanggang sa mamuti ang mga kuko ko. Kuko ko. "Maayos naman siya, Mateo." Tahimik at maingat, maikli kong sagot. Iniwas ko ang tingin ko kay Imelda dahil alam kong ang matalas niyang mata ay kayang bumasa ng kasinungalingan sa isang kurap lang. "I don't like his look," biglang sabi ni Imelda habang hinihiwa ang steak niya. "He looks desperate." Ang mga taong desperado, madaling gumawa ng hindi maganda. "Mateo, you should have hired someone with a better background." "Mama, he's just a driver. Hanggat na isasakay niya si Teresa ng ligtas, wala akong pakialam sa mukha niya," sagot ni Mateo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na hindi siya desperado, na siya ang pinakatotoong tao sa loob ng mansyong ito. Pero nanatili akong tahimik. Kinain ko ang pagkain na wala namang lasa sa bibig ko. Pagkatapos ng hapunan, lumabas si Mateo sa garden para tumawag sa trabaho. Naiwan ako at si Imelda sa sala. Umiinom siya ng tsaa at ang bawat higop niya ay parang isang interogasyon. "Teresa," tawag niya, "may napapansin ako sa'yo." "Ano po yon, Mama?" "Lagi kang nakatingin sa malayo at ang mga mata mo parang may kinatatakutan na ewan. Siguraduhin mo lang na wala kang ginagawang ikahihiya ng pamilyang ito. Hindi mo alam kung gaano kahirap linisin ang pangalan ni Mateo." Hindi ako nakasagot. Tumayo ako at nagpaalam na masama ang pakiramdam ko. Pero bago ako makarating sa hagdan,
May narinig akong pumaradang sasakyan sa labas. Si Danilo. Kadarating lang niya galing sa paghatid ng ilang gamit sa opisina ni Mateo. Sumulyap ako sa bintana. Nakita ko siya sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste. Nakatayo siya sa tabi ng sasakyan. Hinihintay ang utos kung kailangan pa siya. Mukha siyang pagod. Nung sandaling yon, lumabas si Imelda sa beranda. Nakita niya si Danilo. At nakita niya rin akong nakatingin sa bintana. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Tumingin sa akin si Imelda, tapos tumingin kay Danilo, at muling ibinalik ang tingin sa akin nang may isang mapait at mapanuring ngiti. Ang bango ng sasakyan mo kaninang umaga nung sumilip ako, Teresa, sabi ni Imelda nang napakahina. Sapat lang para marinig ko. Amoy, pandesal. Mula kailan ka pa natutong kumain ng pagkaing kanto? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang hangin sa baga ko parang biglang naubos. Anong gagawin mo kung ang iyong munting kaligayahan ay naging ebidensya na pala laban sa'yo? Hanggang kailan mo kayang itago ang amoy ng katotohanan sa loob ng isang bahay na puno ng pabango at kasinungalingan? Matulog ka na, Teresa, sabi ni Imelda bago siya tumalikod. Bukas, pag-uusapan natin ang pagpapalit ng driver. I don't think he fits our lifestyle. Papasok ako sa kwarto ko na nanginginig. Sa labas, nakita ko ang anino ni Danilo na dahan-dahang lumalakad palayo patungo sa quarters. Hindi ko siya mailigtas. At ang mas masakit, parang hindi ko na rin kayang iligtas ang sarili ko. Tanga talaga ako nung mga araw na yon. Akala ko, sa pamamagitan ng pagmamatigas, kaya kong kontrolin ang tadhana. Akala ko, sapat na ang posisyon ko bilang asawa para protektahan ang kaisa-isang bagay na nagpapasaya sa akin. Pero sa mundo ng mga tulad ni Mateo at Imelda, ang bawat kilos ko ay parang isang piraso ng chess. At hindi ko alam na matagal na pala nilang balak akong i-checkmate. Nung umagang yon, pagkatapos ng banta ni Imelda, halos hindi ako nakatulog. Ang bawat tunog sa labas ng kwarto ko ay parang yabag ng panganib. Habang nakaupo ako sa breakfast table, 3 bagay ang hindi ko makalimutan sa paligid ko. Una, ang malamig na tasa ng kape na nakalimutan ko nang inumin. May namuong manipis na layer sa ibabaw nito, parang ang namumuong distansya sa pagitan namin ng mga tao sa bahay na to. Pangalawa, ang panginginig ng mga kamay ko habang sinusubukang isuot ang mga butones ng aking sutlang blusa. Isang simpleng gawain na naging napakahirap dahil sa takot. At pangatlo, ang tunog ng gunting sa labas ng bintana, nagdidilig at naggugupit ng mga tuyong dahon ang hardinero. At sa bawat gupit, parang nararamdaman ko ang pagkaputol ng ugnayan namin ni Danilo. Mateo, pagsisimula ni Imelda habang dahan-dahang naglalagay ng butter sa kanyang toast. Naasikaso mo na ba ang sinabi ko kagabi? We need a more professional driver. Someone who knows his place. Tumingin si Mateo sa akin, tapos sa nanay niya. Uminom muna siya ng juice bago sumagot. I'll call the agency today, Mama. Baka bukas o sa makalawa, may kapalit na si Danilo. Parang may humigpit na tali sa leeg ko. Hindi ako pwedeng pumayag. Hindi pa. Wait, Mateo, sabi ko. Sinisikap kong gawing kalmado ang boses ko kahit na ang puso ko ay parang gustong tumalon palabas ng dibdib ko. Bakit kailangang palitan? Danilo is doing a great job. He's punctual, he's polite, and I feel safe with him. Biglang tumahimik ang hapag. Inilapag ni Imelda ang kanyang tinidor. Ang tunog niyon sa porselana ay parang isang babala. Makatanambang tigam tabanatabayak isa pampabu.
Teresa? Nakakalokong tanong ni Imelda. O baka naman masyadong komportable? Ang amoy ng sasakyan mo ay hindi nagsisinungaling. Pandesal? Since when did my daughter-in-law prefer the smell of the streets over the scent of her own class? It was just a snack, Mama. Gutom ako nung oras na yon. Depensa ko. Pero naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko. Teresa is right, Mama. Biglang sabat ni Mateo na ikinagulat ko. It's just a driver. Kung gusto niya si Danilo, hayaan muna natin. I don't have time to interview new staff right ngayon. Masyadong maraming gulo sa opisina. Huminga ako ng malalim. Isang maliit na panalo. Pero nung tumingin ako kay Imelda, nakita ko ang dilim sa kanyang mga mata. Hindi siya sumagot. Pero ang paraan ng pag-inom niya ng tsaa ay nagsasabing hindi pa tapos ang laban na to. Pagkatapos ng almusal, nagmamadali akong lumabas. Kailangan kong makita si Danilo. Kailangan ko siyang balaan. Nadatnan ko siya sa garahe. Nililinis ang sasakyan. Nung makita niya ako, agad siyang tumayo ng tuwid at nag-ayos ng kanyang uniforme. Pero napansin ko ang pamumutla niya. Siguro naramdaman din niya ang tensyon kagabi. Ma'am, aalis na po ba tayo? Tanong niya. Danilo, pumasok ka muna sa loob ng sasakyan. May kailangan akong sabihin. Bulong ko habang pasimple akong tumitingin sa paligid. Baka may nakakaalam. Pumasok kami sa loob. Ang init ng loob ng sasakyan ay parang yakap na matagal ko nang hinahanap. Sa loob ng ilang sandali, kaming dalawa lang muli. Makinig ka, Danilo. Sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. Gusto kang tanggalin ni Mama Imelda. Napansin niya yung amoy ng tinapay nung nakaraan. Naghihinalas siya. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Danilo. Pero higit sa takot, nakita ko ang lungkot. Pasensya na po, ma'am. Kasalanan ko to. Hindi ko dapat kayo binigyan ng ganon. Mawawalan po ba ako ng trabaho? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Hinawakan ko ang kamay niya na nakapatong sa gear shift. Ang magaspang niyang balat laban sa makinis kong palad. Isang pagtatagpo ng dalawang mundong hindi dapat nagsasama. Hindi ko hahayaang mangyari yun, Danilo. Kinausap ko si Mateo. Pansamantala, ligtas ka. Pero kailangan nating mag-ingat. Masyadong matalas ang mata ng mga tao sa bahay na to. Tumingin si Danilo sa mga kamay naming magkahawak. Hindi niya binawi ang kamay niya. Sa halip, bahagya niyang pinisil ang mga daliri ko. Bakit niyo po to ginagawa, ma'am? Driver niyo lang po ako. Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng kalituhan at pag-asa. Hindi ko alam, Danilo. Pag-amin ko at sa unang pagkakataon, nagsabi ako ng totoo. Ang alam ko lang, ikaw lang ang nagparamdam sa akin na may halaga pa ako bukod sa pagiging dekorasyon sa bahay na to at hindi ko kayang mawala yon. Nung sandaling yon, isang anino ang dumaan sa gilid ng sasakyan. Mabilis naming binitiwan ang kamay ng isa't isa. Puso ko, parang sasabog na. Si Chona. Naglalakad siya papunta sa quarters. May dalang mga labada. Hindi siya tumingin sa amin, pero ang bagal ng bawat hakbang niya, parang bawat segundo ay sinusubukan niyang makinig sa kung anong nangyayari sa loob ng tinted na bintana. Ma'am, kailangan na nating umalis, sabi ni Danilo. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging formal, pero may halong kaba. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko si Imelda na nakatayo sa may balkonahe, nakatingin sa sasakyang paalis. Ang kanyang tindig ay parang isang estatwa. Malamig, matigas, at naghihintay ng pagkakamali. Anong gagawin mo
Kung ang taong pinoprotektahan mo ang siya ring magiging mitya ng iyong pagbagsak. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang isang ugnayan na sa simula pa lang ay alam mong sunog na? Ngayon, kapag naaalala ko ang sandaling yon, naiisip ko, sana pala hinayaan ko na lang siyang matanggal. Sana pala hinayaan ko na lang siyang umuwi sa probinsya. Pero ang pag-ibig, o kung anuman ang tawag sa nararamdaman ko nung oras na yon, ay isang klase ng lason. Masarap inumin, pero unti-unti kang pinapatay mula sa loob. At nung araw na yon, mas pinili kong uminom ng lason kaysa mamatay sa uhaw ng kaluluwa ko. Ang hirap talagang magpanggap na wala kang nararamdaman kapag ang puso mo ay sumisigaw na ng katotohanan. Akala ko nung una, kaya kong kontrolin to. Akala ko, hanggang tinginan lang kami sa rearview mirror at pasimpleng pag-uusap. Pero ang totoo, bawat segundo na kasama ko si Danilo, para akong humihakbang palapit sa apoy. Alam kong mapapaso ako, pero bakit ang sarap pa rin sa pakiramdam ng init? Naging mas malakas ang ulan nung gabing yon. Galing ako sa isang formal na pagtitipon, isang gala para sa mga asawa ng mga negosyante. Nakakapagod. Buong gabi akong nakangiti, nakikipagkamay sa mga taong hindi ko naman talaga kilala. At nagpapanggap na masaya sa tabi ni Mateo na halos hindi ako tiningnan buong gabi. Paglabas namin ng hotel, sinabihan ni Mateo si Danilo na ihatid muna ako sa mansyon dahil may after party pa silang pupuntahan ng mga business partners niya. Isang mabilis na halik sa pisngi, isang halik na wala namang lasa at iniwan na niya ako. Habang binabaybay namin ang daan pauwi, tatlong bagay ang hindi ko makalimutan sa loob ng sasakyan. Una, ang mga asul na ilaw mula sa dashboard na nagbibigay ng kakaibang anino sa mukha ni Danilo. Mukha siyang seryoso, pagod, pero napakagwapo sa ilalim ng malamlam na liwanag. Pangalawa, ang amoy ng basang tela ng kanyang jacket. Amoy ulan, amoy labada. Isang amoy na parang nagpapaalala sa akin na may mundong mas totoo sa labas ng mga pader ng mansyon. At pangatlo, ang ritmo ng hazard lights habang nakahinto kami sa tapat ng gate dahil sa lakas ng ulan, tiktok, tiktok. Parang tunog ng isang bombang nagbibilang ng oras bago sumabog. Ma'am, ang lalim po ng iniisip nyo. Basag ni Danilo sa katahimikan. Nakakapagod lang, Danilo. Ang magpanggap na masaya sa harap ng maraming tao. Nakakaubos ng lakas. Pag-amin ko. Isinandal ko ang ulo ko sa bintana. Pinapanood ang mga patak ng ulan na tila mga luhang hindi ko mailabas. Minsan po talaga, yung mga pinakamikinang na bagay, sila yung pinakamabigat dalhin. Sabi niya ng napakahina. Napatingin ako sa kanya. Paano niya nalaman? Paano niya naramdaman ang bigat ng mga alahas na to sa leeg ko na kahit si Mateo ay hindi napansin? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako ng bahagya sa pagitan ng dalawang upuan sa harap. Danilo, sa tingin mo ba, masama akong tao? Kasi minsan, pakiramdam ko, hindi ko nakilala ang sarili ko. May asawa ako, may yaman, pero bakit pakiramdam ko, wala akong kahit ano? Itinigil ni Danilo ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng driveway, malayo sa mga kamera ng mansyon. Pinatay niya ang makina. Ang tanging naririnig na lang namin ay ang malakas na buhos ng ulan sa bubong ng sasakyan. Ma'am Teresa, ang lungkot hindi yan pinipili ng tao. Kusang dumarating yan kapag hindi na sapat ang lahat ng nakikita ng mata para punan ang nararamdaman ng puso, sabi niya. Tumingin siya sa akin. Hindi na sa salamin,
kundi diretso na sa aking mga mata. Nung sandaling yon, nawala ang lahat. Nawala ang takot kay Imelda. Nawala ang galit kay Mateo. Nawala ang pangalan ko. Ang tanging natira ay ang init ng hininga namin sa loob ng malamig na sasakyan. Dahan-dahan kong iniabot ang kamay ko at hinawakan ang braso niya. Naramdaman ko ang paninigas ng mga kalamnan niya, pero hindi siya lumayo. Sa halip, dahan-dahan din niyang itinaas ang kanyang kamay at sa unang pagkakataon, hinaplos niya ang pisngi ko, ang mga daliri niya. Magaspang, may kalyo, ay naging pinakamalambot na haplos na naramdaman ko sa buong buhay ko. Isang haplos na nagsasabing, nakikita kita, nararamdaman kita. Danilo, bulong ko. Pikit mata kong ninamnam ang init ng balat niya laban sa akin. Ma'am, hindi po ito tama, sabi niya. Pero ang kanyang mga daliri ay nanatili sa aking mukha. Ang boses niya ay nanginginig, puno ng pagtatangka na lumayo, pero ang kanyang puso ay tila nakakadena na sa akin. Alam ko, sagot ko. Pero ito lang ang tanging bagay na nagpapadama sa akin na totoo ako. Nung sandaling yon, parang huminto ang mundo. Walang ma'am, walang driver. 2 tao lang kami na parehong sugatan. Parehong naghahanap ng gamot sa gitna ng ulan. Hindi na aksidente ang paghawak namin. Sinadya na namin to. Pinili na naming hakbangan ang huling hangganan na nagyakontan na naghihiwalay sa amin. Pero sa gitna ng aming sandali, biglang may sumilip na liwanag mula sa bintana ng quarters ng mga katulong. Isang mabilis na pagbukas at pagsara ng ilaw. Agad kaming naghiwalay. Ang bilis ng tibok ng puso ko ay parang gustong lumabas sa dibdib ko. Namumutla ang mga daliri ko habang inaayos ko ang aking buhok. Ma'am, kailangan na niyo nang pumasok, sabi ni Danilo. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging seryoso, pero puno ng pait. Bumaba ako ng sasakyan na parang lumulutang. Pumasok ako sa mansyon nang hindi lumilingon. Pero nung nasa loob na ako, sa gitna ng malawak at madilim na sala, naramdaman ko ang isang matalas na tingin. Si Chona. Nakatayo siya sa may dilim ng kusina, may hawak na baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin. Sinusuri ang gulo ng damit ko at ang panginginig ng aking mga kamay. Ma'am Teresa, gabing-gabi na po. Bakit po ngayon lang kayo? Tanong niya. Simple ang tanong, pero ang tono ng kanyang boses, parang isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa aking balat. Anong gagawin mo kung ang iyong lihim ay nagsisimula nang bumuo ng sarili nitong anino? Hanggang kailan mo kayang ipaliwanag ang mga bakas ng haplos na hindi para sa iyong asawa? Pumasok ako sa kwarto ko at mabilis na isinara ang pinto. Humilig ako sa kahoy na pintuan, pilit na kumukuha ng hangin. Ngayon ko lang napagtanto, ang pag-ibig na to ay hindi lang lason. Ito ay isang bitag. Isang bitag na ako mismo ang naglatag. At ngayon, wala na akong balak na kumawala. Kahit pa mamatay ako sa loob nito. Minsan, ang pinakamapanganib na sandali ay hindi yung nahuli ka na, kundi yung sandaling alam mong may nakakakita na sayo, pero wala ka nang pakialam. Tanga, di ba? Alam ko ang panganib. Alam kong bawat hakbang ko ay pabalik sa impyerno. Pero nung mga oras na yon, si Danilo ang langit ko. At sino ba naman ang ayaw pumunta sa langit kahit sandali lang? Simula nung gabing makita ako ni Chona sa dilim ng kusina, nagbago ang hangin sa loob ng mansyon. Hindi na ito yung dating malamig na katahimikan. Ngayon,
Parang may mga bulong na sumasama sa bawat ihip ng aircon. Nakikita ko ang mga tinginan ng mga katulong. Alam ko ang mga usap-usapan sa likod ko. Pero imbes na matakot, mas naging desperado ako. Isang hapon, habang wala si Mateo at nasa isang ballroom dancing event si Imelda, nagpasundo ako kay Danilo. Sabi ko, bibili ako ng mga bagong gamit para sa bahay. Pero ang totoo, gusto ko lang siyang makasama. Gusto ko lang makatakas sa mga mata ng mansyong ito. Sa loob ng isang department store, 3 detalye ang hindi ko makalimutan nung araw na yon. Una, ang tekstura ng maliliit na damit pambata na hinahawakan ko. Mga damit na binibili ko para sa mga anak ni Danilo sa probinsya. Malambot, makulay at amoy bago. Pangalawa, ang tunog ng plastic bags na bitbit ni Danilo habang nakasunod siya sa akin. Bawat kaluskos nito ay parang nagsasabing, ito ang sikreto nyo, ito ang ebidensya. At pangatlo, ang resibo na itinago ko sa loob ng suot kong bra. Maliit na piraso ng papel na naglalaman ng libu-libong halaga ng pag-ibig na hindi ko maipakita sa publiko. Ma'am, masyado na po itong marami. Bulong ni Danilo habang naglalakad kami sa parking lot. Hindi ko na po alam kung paano ko maipaliliwanag sa nanay ko kung bakit ang daming padala. Sabihin mo, bonus yan ng boss mo. O kaya, nahanap mo sa kalsada. Kahit ano, Danilo. Basta tanggapin mo. Sagot ko. Tumigil kami sa dulo ng parking lot. Sa isang sulok na hindi masyadong abot ng ilaw at walang tao. Ibinaba niya ang mga bag sa trunk. Pagkasara niya ng pinto, hinarap niya ako. Ma'am Teresa, bakit niyo po ito ginagawa? Pinapahirapan niyo lang po ang sarili niyo, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala, pero ang kanyang mga mata ay nagsasabing ayaw niyang matapos ang sandaling ito. Dahil ito lang ang paraan para maramdaman kong may silbi ako, Danilo, sabi ko habang humahakbang palapit sa kanya. Sa bahay na yon, wala akong kwenta. Pero sa'yo, sa mga anak mo, pakiramdam ko, kailangan niyo ako. Hinawakan ko ang laylayan ng kanyang uniforme. Ang tela ay magaspang, pero sa ilalim nito, nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan. Kailangan ko rin po kayo, Teresa, sabi niya. Hindi na, ma'am. Teresa. Sa unang pagkakataon, binanggit niya ang pangalan ko ng walang titulo. Parang isang musika na matagal ko nang hindi naririnig. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo at naramdaman ko ang kanyang hininga sa aking noo. Danilo, natatakot ako, bulong ko, pero hindi ako lumayo. Sa halip, isinandal ko ang ulo ko sa kanyang dibdib. Narinig ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang ritmo na mas totoo kaysa sa lahat ng kasinungalingan sa buhay ko. Andito lang ako, sabi niya. At sa sandaling yon, sa gitna ng amoy ng gasolinahan at alikabok ng parking lot, binuhat niya ang muka ko at sa pagkakataong ito, hindi lang haplos. Isang halik na matagal naming pinigil. Isang halik na lasang takot, lasang pagnanasa, at lasang kasalanan. Pumikit ako. Nawala ang department store. Nawala ang mga sasakyan. Ang tanging natira ay ang lasa ng kanyang labi at ang higpit ng kanyang yakap. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang lahat ng sakit ng nakaraan na unti-unting natutunaw. Pero nung maghiwalay ang mga labi namin, muli kaming bumalik sa realidad. Hinihingal kami pareho, ang aming mga mata ay puno ng pagkagulat sa aming nagawa. Kailangan na nating bumalik.
sabi ni Danilo. Ang boses niya ay parang nabasag. Habang pauwi kami, walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Pero ang hangin ay puno ng kuryente. Alam naming pareho na wala na kaming balikan. Nilampasan na namin ang pinakaimportanteng hangganan. Pagdating sa mansyon, sinalubong kami ni Chona sa pintuan. Hindi siya nagsalita, pero kinuha niya ang mga pinamili ko. Sumulyap siya sa resibong bahagyang lumabas sa neckline ng blusa ko. Mabilis ko itong itinago, pero huli na. Nakita ko ang isang mapait na ngiti sa labi ni Chona bago siya tumalikod. Ma'am, hinahanap po kayo ni Sir Mateo. Kanina pa po siya sa library, sabi ni Chona nang hindi lumilingon. Nanigas ang buong katawan ko. Si Mateo? Akala ko ay bukas pa ang balik niya. Tumingin ako kay Danilo, nakakababa lang ng gamit. Maputla siya. Ang aming lihim ay parang isang mabigat na bagahe na kailangan naming bitbitin sa harap ng taong niloloko namin. Anong gagawin mo kung ang iyong munting paraiso ay kailangan mo nang ipaliwanag sa taong nagmamay-ari ng iyong impyerno? Hanggang kailan mo kayang panindigan ang halik na naramdaman mo kung ang bawat hakbang mo papasok sa bahay ay parang hakbang patungo sa iyong hatol? Pumasok ako sa library nang nanginginig ang mga kamay. At doon, nakita ko si Mateo. Hindi siya nakatingin sa akin, kundi sa isang piraso ng papel na hawak niya. Isang bill ng credit card. Teresa, tawag niya. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Bakit may mga binili kang gamit pambata? At bakit sa isang mall malapit sa quarters ng mga driver? Sana naging mas matalino ako. Sana nung mga oras na yon, naisip ko na ang bawat kasinungalingan ay may amoy. At ang amoy ng akin ay unti-unti nang umaalingasaw sa buong mansyon. Pero kapag ang puso mo ay uhaw na uhaw, iinom at iinom ka kahit sa maruming sapa, kahit alam mong may lason ito. Nung gabing iyon sa library, habang hawak ni Mateo ang credit card bill, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang bawat segundo ay naging kasing bigat ng tingga. 3 bagay ang hindi ko makalimutan sa silid na iyon. Una, ang amoy ng mamahaling scotch sa baso ni Mateo, isang amoy na matapang at nakakahilo, na humahalo sa amoy ng mga lumang libro. Pangalawa, ang ritmo ng ticking ng antigong orasan sa dingding. Tak, tak, tak. Na parang isang timer ng bomba na malapit ng sumabog. At pangatlo, ang matalim na gilid ng papel na hawak niya. Nakita ko kung paano bahagyang bumaon ang kuko niya sa puting papel. Tanda ng isang galit na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang malamig na boses. Teresa, I'm waiting, sabi niya. Hindi pa rin tumitingin sa akin. Bakit ka bumibili ng mga damit na pambata? At bakit sa mall na malayo sa atin? Hindi ba't may mga butik naman sa malapit? Linunok ko ang lahat ng kaba sa lalamunan ko. Kailangan kong maging mabilis. Kailangan kong maging magaling. Para sa outreach program ng charity, Mateo. Sabi ko, sinisikap kong gawing matatag ang boses ko. Sinabihan kami na mas kailangan ng mga bata ng pang-araw-araw na damit kaysa sa mga branded. Kaya doon ako nagpunta, sa mall na mas marami ang makukuha para sa budget. Dahan-dahang tumingin sa akin si Mateo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang 2 butas na madilim. At si Danilo? Siya ang nagdala sa'yo doon? Siyempre, Mateo. Driver natin siya. Sino pa ba ang magdadala sa akin? Sandaling katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Inilapag ni Mateo ang bill sa lamesa at uminom ng scotch. Masyado kang nagiging malapit sa mga tauhan, Teresa. Sinasabi ni Mama na masyado ka raw friendly sa driver na yan. Don't forget who you are.
Don't forget our name. Opo, Mateo, pasensya na, sabi ko, habang dahan-dahang umaatras palabas ng library. Nung makalabas ako, halos manghina ang tuhod ko. Humawak ako sa pader. Pilit na kumukuha ng hangin. Nakaligtas ako. Sa pagkakataong ito, nakaligtas ako. Pero hanggang kailan? Imbes na matakot at lumayo, ang ginawa ko ay ang pinakatanga sa lahat. Hinanap ko si Danilo. Gusto ko siyang makita. Gusto kong maramdaman ang init niya para mapawi ang lamig na iniwan ni Mateo sa akin. Nadatnan ko siya sa likod ng garahe. Nag-aayos ng mga gamit. Dilim na sa paligid. Ang tanging ilaw lang ay ang maliit na bombilya sa labas ng quarters. Danilo! Bulong ko. Agad siyang lumingon. Sa ilalim ng madilim na ilaw, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang muka. Ma'am, bakit po kayo nandito? Mapapansin po kayo ng mga katulong. Wala akong pakialam, Danilo. Nagtatanong si Mateo tungkol sa mga binili nating damit. Kailangan nating maging maingat, sabi ko habang lumalapit sa kanya. Sabi ko naman po sa inyo, Ma'am, masyadong mapanganib to, sabi niya. Pero nung hinawakan ko ang kanyang braso, hindi siya lumayo. Sa halip, hinila niya ako sa isang mas madilim na bahagi ng garahe, kung saan hindi kami makikita ng mga kamera o ng sinumang dadaan. Isinandal niya ako sa pader. Amoy ulan siya muli. Amoy pawis na pinaghalong detergent. Ang amoy na naging tahanan ko na. Natatakot ako, Danilo. Bulong ko sa kanyang dibdib. Pero mas natatakot ako na mawala ka. Hindi ako aalis, sabi niya ng may determinasyon. At nung gabing iyon, sa gitna ng panganib, mas lalo kaming naging matapang. Ang bawat halik niya ay parang isang panunumpa. Isang panunumpa na kahit anong mangyari, kami ang magkasama. Hindi na lang ito paghanga. Hindi na lang ito libangan. Naging isang adiksyon na si Danilo. Parang siya ang kaisa-isang bitamina na bumubuhay sa akin sa loob ng mansyong ito na puno ng patay na kaluluwa. Pero habang nandoon kami sa dilim, may narinig akong kaluskos. Isang tunog ng tuyong dahon na natapakan sa malapit. Agad kaming naghiwalay. Nanahimik kami, halos hindi humihinga. Sino yan? Tanong ni Danilo sa dilim. Walang sumagot. Pero narinig ko ang mabilis na yabag ng paalis na sapatos. Sapatos na pambabae. Nanlamig ang buong katawan ko. Chona? O si Imelda? Umalis na kayo, ma'am. Ngayon na. Utos ni Danilo, ang boses niya ay puno ng kaba. Tumakbo ako pabalik sa mansyon. Diretso sa kwarto ko. Ni hindi ko na tinignan kung may nakakita sa akin. Pero nung gabing iyon, habang nakahiga ako sa tabi ni Mateo, isang text ang natanggap ko mula sa isang unknown number. Ang text ay walang salita. Isa lang itong litrato, isang malabong litrato namin ni Danilo sa dilim ng garahe, magkayakap, magkadikit ang mga muka. Anong gagawin mo kung ang iyong pinakatatagong lihim ay mayroon ng kopya ang ibang tao? Hanggang kailan mo kayang ipaglaban ang isang pag-ibig kung ang bawat hakbang nyo ay may nakatutok na lente? Tiningnan ko si Mateo na mahimbing ang tulog. Sa gilid ng kama, ang mabigat na kwintas na diamante ay nakapatong sa mesa. Kumikinang sa dilim na parang mga mata ng isang ahas na naghihintay na tumuklaw. Hindi ako makatulog. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong tibok ng puso. At ang tanong na hindi ko masagot, sino ang kumuha ng litrato at ano ang gusto niya sa akin? Hindi ako nakatulog nung gabing iyon. Ang bawat minuto ay tila isang taon ng paghihirap.
Alam nyo yung pakiramdam na para kang nakatayo sa gilid ng isang bangin, tapos may naramdaman kang kamay sa likod mo na handa kang itulak sa isang maling galaw mo lang? Ganoon ang nararamdaman ko habang tinititigan ang litratong iyon sa cellphone ko. Tanga, napakabobo ko. Sa dinami-rami ng lugar, sa garahe pa. Pero nung mga oras na yon, wala akong ibang inisip kundi ang init ng yakap ni Danilo. Ngayon, ang init na yon ay naging apoy na unti-unting tumutupok sa akin. 3 bagay ang hindi ko makalimutan habang naghihintay ako ng pagsikat ng araw sa loob ng madilim naming kwarto. Una, ang nakakasilaw na puting liwanag ng screen ng cellphone ko. Sa tuwing titingnan ko ang litrato, parang hinihiwa nito ang mga mata ko sa sakit at takot. Pangalawa, ang malapot na pawis sa aking mga palad na nagpapadulas sa hawak kong telepono. Pakiramdam ko, pati ang gadget ko ay gustong kumawala sa akin dahil sa dumi ng itinatago ko. At pangatlo, ang ugong ng aircon. Isang tunog na dati ay nagpapatulog sa akin. Pero nung gabing yon, para itong boses ng isang hukom na paulit-ulit na bumubulong ng huli ka na, huli ka na. Sinulyapan ko si Mateo sa tabi ko. Payapa ang tulog niya. Hindi niya alam na ang asawang katabi niya ay may bitbit na pasabog na kayang sumira sa lahat ng pinaghirapan niya. Sino ka? Text ko sa unknown number. Nanginginig ang mga daliri ko. Ano ang kailangan mo? Lumipas ang 10 minuto. Walang sagot. Ang katahimikan ang pinakamabigat na parusa. Kinaumagahan, agad akong nagpahatid kay Danilo. Hindi ako tumingin sa mga katulong. Hindi ko tiningnan si Chona na abala sa pagpupunas ng mga vase sa sala. Ramdam ko ang mga mata niya sa likod ko. Parang may mga karayom na tumutusok sa balat ko sa bawat hakbang ko palabas. Pagpasok ko sa sasakyan, hindi ko na hinintay na makalayo kami sa mansyon. Danilo, tingnan mo to. Sabi ko habang ipinapakita ang cellphone ko. Inihinto ni Danilo ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Malayo sa mga kamera, nakita ko ang paniningkit ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga panga ay nagtagis. Sabi ko na nga ba, ma'am, may nakakita sa atin, may nagmamasid. Anong gagawin natin, Danilo? Kapag nakarating ito kay Mateo, tapos na tayo. Tatanggalin ka niya. At ako, kukunin niya ang lahat sa akin. Sabi ko, ang boses ko ay nagsisimula ng mabasag. Tumingin sa akin si Danilo. Sa gitna ng takot, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko inaasahan. Hindi ito pagsisisi. Ito ay determinasyon. Hindi ko hahayaang mangyari yon, Teresa, sabi niya. Hinawakan niya ang mukha ko. Ang mga kalyo sa kamay niya ay parang nagpapaalala sa akin kung gaano katotoo ang mundong pinasok ko. Poprotektahan kita. Poprotektahan ko tayo. Doon ako nakagawa ng isa pang maling desisyon. Ang smart submergence o ang matalinong paglulubog. Sa halip na lumayo, lalo akong kumapit. Lalo akong gumawa ng paraan para itago ang lahat sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan. Makinig ka, Danilo, sabi ko. Kukunin natin ang mga anak mo sa probinsya. Dadalhin natin sila rito sa Maynila. Rerentahan ko sila ng sariling apartment. Doon tayo magkikita. Walang makakaalam. Doon ligtas tayo. Pero ang pera, Teresa, masyadong malaki ang kailangan. Alanganin niyang sagot. Huwag mong intindihin ang pera. Marami ako niyan. Ang kailangan ko ay ikaw. Ang kailangan ko ay ang pakiramdam na may pamilya ako na tunay na nagmamahal sa akin. Pagsisinungaling ko sa sarili ko. Pero ang totoo, ginagamit ko ang pera ni Mateo
para bumuo ng sarili kong pamilya sa dilim. Isang pamilyang binuo mula sa pagnanakaw. Pagnanakaw ng oras, pagnanakaw ng tiwala, pagnanakaw ng buhay. Nung hapon na yon, habang pauwi kami, tumunog muli ang cellphone ko. Isang text. Gusto ko ng 500,000. Bukas sa mall kung saan ka bumili ng damit ng bata. Kapag walang pera, sikat ka na sa social media, ma'am. Nanlamig ang buong katawan ko. 500,000. Kayang-kaya kong kunin yon sa vault ni Mateo nang hindi niya agad napapansin. Pero ang tanong, matatapos ba ito sa 500,000? O ito na ang simula ng habambuhay na pagkakagapos ko sa isang taong hindi ko man lang kilala? Danilo, kailangan niya ng pera, bulong ko. Tumingin si Danilo sa rearview mirror. Nakita ko ang isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ibigay mo, Teresa. Ibigay mo para matapos na to. Bakit parang naging madali para sa kanya ang magdesisyon? Bakit parang hindi siya nagulat sa halaga? Habang papasok kami sa gate ng mansyon, nakita ko si Chona na nakatayo sa may bintana sa ikalawang palapag. Nakatingin siya sa sasakyan. At nung magtagpo ang mga mata namin, dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang hintuturo sa kanyang mga labi. Shh! Anong gagawin mo kung ang taong akala mong kakampi mo ay siya palang may hawak ng kutsilyong nakatutok sa leeg mo? At paano kung ang taong sinasandalan mo ay may sarili palang plano sa likod ng bawat haplos niya? Niyakap ko ang bag ko na parang nandoon ang kaligtasan ko. Pero sa loob-loob ko, alam ko, ang 500,000 yon ay hindi kabayaran para sa katahimikan. Ito ay bayad para sa kabaong na dahan-dahan ko nang hinuhukay para sa sarili ko. Ang bawat hakbang ko sa loob ng mansyong ito ay parang paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Alam kong anumang oras, babasag ito at mahuhulog ako sa ilalim. Pero ang mas nakakatakot pa sa mismong pagbagsak ay ang hindi mo alam kung sino ang humahawak ng martilyo na babasag sa salamin na yun. Nung umagang iyon, bago ko ibigay ang perang hinihingi ng blackmailer, ramdam ko ang bigat ng bawat piraso ng papel sa loob ng envelope. 500,000. Halagang pambili ng katahimikan o pambili ng mas malaking gulo. 3 bagay ang hindi ko makalimutan nung araw na yon. Una, ang bigat ng envelope sa loob ng aking bag. Sa bawat hakbang ko, parang humahampas ito sa aking hita, isang paalala ng aking krimen. Pangalawa, ang lamig ng bakal ng vault ni Mateo nung binuksan ko ito. Para itong kamay ng isang taong gustong kumawala at sumakal sa akin. At pangatlo, ang titig ni Chona habang naghahain siya ng almusal. Nanatili ang kanyang tingin sa aking bag ng matagal bago siya nagpatuloy sa ginagawa niya nang may isang kakaibang ngiti sa sulok ng kanyang labi. Ma'am, aalis po ba tayo? Tanong ni Danilo nung sumakay ako sa sasakyan. Ang boses niya ay parang may halong excitement na hindi ko maipaliwanag. O baka naman ka ba? Oo, Danilo. Sa mall. Sagot ko. Hindi ako lumingon sa kanya. Nakatingin lang ako sa labas. Pinapanood ang mga puno na parang tumatakbo papalayo sa akin. Teresa, sabi niya habang umaandar ang sasakyan. Pagkatapos nito, ligtas na tayo. Hindi na natin kailangang magtago. Tumingin ako sa kanya. Sigurado ka ba, Danilo? Paano kung hindi pa pala tapos ang lahat? Paano kung habambuhay na tayong pagkakitaan ng taong to?
Hindi siya sumagot. Tinuon lang niya ang atensyon sa kalsada. Pero ang kapit niya sa manibela ay sobrang higpit. Kitang-kita ang pagputi ng kanyang mga buko. Pagdating sa parking lot ng mall, iniwan ko si Danilo sa sasakyan. Sinunod ko ang instruction. Ilagay ang envelope sa ilalim ng isang particular na bench malapit sa fire exit. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pawis na pawis ako kahit naka-aircon. Ibinaba ko ang envelope. Mabilis akong naglakad palayo. Hindi lumingon, hindi tumingin kung sino ang kukuha. Pakiramdam ko, may 100 pares ng mata ang nakatingin sa akin mula sa mga bintana ng gusali. Pagbalik ko sa sasakyan, nakita ko si Danilo na nakasandal sa pinto, naninigarilyo. Hindi siya naninigarilyo sa harap ko dati. Tapos na? Tanong niya. Oo, sagot ko. Hingal na hingal. Umuwi na tayo. Pero nung paandar na ang sasakyan, tumunog ang cellphone ko. Isang text mula sa parehong numero. Good girl. Pero hindi pa sapat ang 500,000 para sa sikreto mo, Teresa. Bukas, kailangan ko ng isa pa. Kapag hindi, pati ang asawa mo, makakaalam na. Nanlaki ang mga mata ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong hilahin ang buhok ko. 500,000 na naman? Saan ako kukuha? Ubus na ang ipon ko. Ang natitira na lang ay ang pera sa business account ni Mateo. Ano raw? Tanong ni Danilo. Ipinakita ko ang text. Inasahan kong magagalit siya. Inasahan kong maghahanap siya ng solusyon. Pero ang ginawa niya, kinuha niya ang cellphone ko at binura ang message. Hayaan mo siya, sabi niya. Mag-isip tayo ng paraan bukas. Pagdating namin sa mansyon, sinalubong kami ni Imelda sa garahe. Nakatayo siya doon, hawak ang isang baso ng wine. Parang naghihintay siya ng isang palabas. Teresa, sabi niya habang lumalapit sa amin. Ang ganda ng mall date niyo Masyadong naging matagal. Mama, nag-grocery lang po ako. Depensa ko. Pero naramdaman ko ang paglamig ng aking mga paa. Grocery? Tumawa siya ng matigas. Chona, ihatid mo na ang mga bag ni Teresa sa loob. At Danilo, may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa mga bonus na natatanggap mo sa labas. Nagulat ako. Paano niya nalaman ang tungkol sa mga gamit pambata? Paano niya nalaman ang lahat? Tumingin si Danilo kay Imelda. At sa sandaling iyon, ang takot na nakita ko sa kanyang muka dati ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matapang at malamig na tingin. Wala po akong kinalaman sa mga bonus na sinasabi niyo, ma'am, sagot ni Danilo. Ang boses niya ay walang halong takot. Pero kung gusto niyo talagang malaman ang katotohanan, bakit hindi niyo tanungin si Teresa kung ano ang itinago niya sa ilalim ng bench kanina? Nanigas ako. Tumingin ako kay Danilo. Ang mukha niya ay hindi na ang mukha ng lalaking minahal ko. Ito ay mukha ng isang estranghero. Danilo, anong sinasabi mo? Bulong ko. Tumingin sa akin si Danilo. At ang kanyang mga mata ay parang kutsilyong humihiwa sa aking kaluluwa. Pasensya na, Teresa, pero hindi ko kayang mamatay para sa isang kasinungalingan. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang bawat haplos, ang bawat halik, ang bawat pangarap. Naging bahagi lang pala ng isang malaking bitag. At ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking puso, ang siyang una ring nagbenta sa akin. Anong gagawin mo kung ang taong akala mong sandigan mo ang siyang nagtulak sa'yo pababa sa bangin? Nakatayo ako doon, sa harap ni Imelda na nakangisi na ngayon at ni Danilo na tinalikuran na ako. Ang mansyon na dati ay kulungan ko.
Ngayon ay naging arena na kung saan isa-isa nilang kakainin ang natitira sa dangal ko. Sana. Sana mas mabilis ang tibok ng puso ko noong araw na yon, para sana tumigil na lang ito at hindi ko na kailangang marinig ang bawat salitang bibitawan nila. Pero hindi. Gising na gising ako. Ramdam ko ang bawat hibla ng hangin na humahampas sa mukha ko habang nakatayo ako sa garahe. Parang isang estatwa na nilalamon ng sarili nitong kahihiyan. Si Danilo. Ang taong akala ko ay boses ng puso ko, siya pala ang boses ng aking pagbagsak. Nakatayo siya doon, nakatingin sa malayo, hindi man lang ako magawang linggunin. 3 bagay ang hindi ko makalimutan nung mga sandaling yon. Una, ang pangangatog ng aking tuhod na halos hindi ko na maigalaw. Parang mga binti ng isang inaalay na hayop sa altar ng kapangyarihan ni Imelda. Pangalawa, ang tunog ng hangin sa aking tainga na tila isang malakas na dagundong ng dagat. Tinatakpan ang boses ni Imelda habang nagsisimula siyang magsalita. At pangatlo, ang amoy ng mamahaling pabango ni Imelda, ang amoy ng tagumpay at ng mga taong alam na alam ang gagawin sa mga taong tulad ko. Bombuma ko bom ambomom. O Teresa, dahan-dahang lumapit si Imelda sa akin. Bawat hakbang niya ay parang tunog ng martilyo na bumabaon sa dibdib ko. Ang akala ko ay matalino ka. Ang akala ko ay may sapat kang bait para itago ang dumi sa ilalim ng rug. Pero naging pabaya ka. Danilo, bakit? Bulong ko. Hindi ko siya pinansin si Imelda. Sa kanya lang ako nakatingin. Bakit mo to ginawa sa akin? Lumingon siya. Ang mga mata niya, wala na yung lungkot. Wala na yung lambot na nakita ko noong hinaplos niya ang pisngi ko sa loob ng sasakyan. Puno na lang ito ng lamig. Isang lamig na mas masakit pa sa anumang sampal. Mahal ko ang mga anak ko, Teresa. Sabi niya, ang boses niya ay tuyo at walang emosyon. Alam kong wala akong mararating sa buhay na to. Hanggat nakadikit ako sa inyo, hanggat ginagamit mo ako para sa pansarili mong katuwaan, kailanman ay hindi ako makakaangat. Sinabi sa akin ni Mama Imelda, bibigyan niya ako ng sapat na pera para sa kinabukasan ng mga anak ko. Pera na hindi mo kayang ibigay sa akin nang hindi ka nadidikit sa eskandalo. Binenta niya ako. Ipinagpalit niya ang lahat ng pag-ibig na ipinangako niya para sa isang tseke. Tumawa si Imelda, isang tawa na walang tunog ng saya. Simple lang ang deal, Danilo. Ibigay mo ang ebidensya at hindi ka kakasuhan ng pagnanakaw. Ibigay mo ang totoo at malaya ka nang makakaalis sa buhay ng pamilyang ito. Imamamestil, gumuho ang mundo ko. Ang lahat ng oras na ginugol ko, ang lahat ng perang ninakaw ko, ang lahat ng pagsasakripisyo ko sa dangal ko. Para pala ito sa isang laro na matagal na nilang pinagpaplanuhan. Ako ang biktima. Oo. Pero ako rin ang naging katuwang sa sarili kong pagbagsak. Chona, tawag ni Imelda. Lumabas si Chona mula sa dilim. Bitbit ang isang folder. Nandito po lahat, ma'am. Ang mga resibo, ang mga litrato, at ang recordings ng usapan nila sa sasakyan. Recordings? Pati ang mga usapan namin sa loob ng sasakyan. Pati ang mga sandali na umiiyak ako at nagtapat ng mga sikreto ko. Lahat yon, nirecord nila. Naramdaman ko ang paglamig ng buong paligid ko. Ang mansyon na ito, ang bawat sulok nito, ang bawat upuan sa sasakyan, lahat pala ay may mata at tenga. Hindi ako nag-iisa. Kailanman
ay hindi ako naging malaya. Mateo is on his way, sabi ni Imelda habang tinitingnan ang kanyang relo. Sigurado akong hindi siya matutuwa na malaman kung saan galing ang perang pinambili mo ng mga damit na yan. And as for you, Danilo, take the money and leave before I change my mind and send you to jail for corruption. Tumalikod si Danilo. Hindi man lang siya tumingin sa huli. Naglakad siya patungo sa kanyang gamit. Hindi man lang nag-atubili. Ang lalaking pinagbigyan ko ng lahat ng emosyong matagal kong ikinulong, umalis na parang walang nangyari. Naiwan akong nakatayo sa garahe, mag-isa. Ang mga ilaw sa paligid ay unti-unting namamatay o baka ang paningin ko lang ang nagdidilim. Anong gagawin mo kapag ang lahat ng sandigan mo ay sabay-sabay na naglaho? Kapag ang taong minahal mo ay ginamit ka at ang asawang kailangang intindihin ka ay paparating na para hatulan ka? Pumasok ako sa mansyon. Ramdam ko ang bawat titig ng mga katulong. Hindi na sila nagtatago. Hindi na sila nahihiya. Para akong isang hayop na nakakulong sa zoo. Pinapanood ng mga taong dati ay nagsisilbi sa akin. Umakyat ako sa kwarto ko. Kinuha ko ang lahat ng alahas na ibinigay ni Mateo. 1 piraso, 2, 3. Binitawan ko lahat sa sahig. Ang tunog ng mga bato at ginto na tumatama sa sahig ay parang tunog ng aking buhay na unti-unting nababasag. Wala na ako. Ang Mrs. Mateo na kilala ng lahat ay patay na. Ang natitira na lang ay ang isang babaeng hubad ang dangal, niloko ng taong mahal niya, at hinaharap ang galit ng taong pinagtaksilan niya. Maya-maya pa, narinig ko ang ugong ng sasakyan ni Mateo Sagate. Ito na, ang simula ng katapusan. Ang bawat yabag ng sapatos ni Mateo sa hagdanan ay parang isang martilyong tumatama sa bungo ko. Tug, tug, tug. Bawat hakbang, palapit ng palapit sa katotohanang matagal ko nang itinago. Gusto kong tumakbo, gusto kong magtago sa ilalim ng kama, pero ang mga binti ko ay parang nilagyan ng semento. Nang bumukas ang pinto ng kwarto, hindi galit ang una kong nakita sa mukha ni Mateo. Iyon ang mas nakakatakot. Isa itong malamig, blangkong ekspresyon. Yung mukha niya kapag nagdedesisyon siya sa isang malaking business merger. Pero sa pagkakataong ito, ako ang merger na kailangan niyang kanselahin. 3 bagay ang hindi ko makalimutan sa sandaling iyon. Una, ang liwanag ng chandelier na tumama sa basong hawak niya. Nanginginig ang tubig sa loob nito, sumasabay sa panginginig ng kamay ko. Pangalawa, ang amoy ng sigarilyong hinalo sa kanyang pabango. Hindi siya naninigarilyo, kaya alam ko agad na galing siya sa isang lugar na puno ng tensyon. At pangatlo, ang tahimik na pagngisi ni Imelda na sumilip mula sa likod ni Mateo. Parang isang manunood sa sinehan na nananabik sa climax ng palabas. Teresa, mahinang sabi niya. Pumasok siya at dahan-dahang isinara ang pinto. Sinabi sa akin ng mama ang lahat. Ang perang kinuha mo, ang driver, ang lahat. Hindi ako nagsalita. Wala akong maisagot. Ano pa ang sasabihin ko? Ang katotohanan ay nakalantad na, nakalatag na sa sahig na parang mga basag na kristal. Bakit? Tanong niya. Hindi siya sumisigaw. Ang boses niya ay parang hinihiwa ang hangin. Kulang ba ang lahat ng binigay ko? Ang bahay na to? Ang buhay na to? Hindi ito tungkol sa mga gamit, Mateo. Sigaw ko, sa wakas ay bumigay ang lahat ng pader sa dibdib ko. Tungkol ito sa akin.
Tungkol ito sa babaeng unti-unti nang namamatay sa loob ng bahay na to dahil hindi mo man lang ako magawang tingnan ng higit pa sa isang trophy wife. Lumapit siya sa akin. Akala ko sasampalin niya ako. Pero hindi. Huminto siya at tiningnan ako ng direkta sa mga mata. Yung tingin na dati ay pinapangarap ko. Pero ngayon ay puno ng pagkamuhi. Namatay ka dahil pinili mong mamatay. Sabi niya ng mariin. Namatay ka nung nawala ang anak natin at sa halip na kumapit sa akin, mas pinili mong ikulong ang sarili mo sa sarili mong lungkot. At ngayon, pinili mong manira ng buhay ng ibang tao para lang makaramdam ng init. Kinuha niya ang folder na binigay ni Chona. Binuksan niya ito at itinapon sa harapan ko. Ang mga litrato, ang mga recordings, lahat ng kami ni Danilo ay nakakalat na sa sahig. Nakakadiri, bulong niya. Nakakadiri. Ang salitang iyon ang pinakamasakit na natanggap ko. Mas masakit pa sa anumang sampal. Itatapon ka na palabas ng bahay na to, Teresa. Ngayon din, utos niya. Walang damit, walang alahas, walang pera. Lahat ng kinuha mo sa akin, ibabalik mo. Mateo, pakiusap. Lumuhod ako sa paanan niya. Kahit anong gusto mo gagawin ko. Huwag mo lang akong itaboy ng ganito. Wala nang tayo. Sagot niya. Tiningnan niya ako ng huling beses, tapos ay lumabas siya. Naiwan ako sa loob ng kwarto kasama si Imelda. Lumapit siya sa akin, yumuko, at bumulong sa tenga ko. Sabi ko naman sa'yo, Teresa, ang ginto, kapag masyadong malamig, nakakasugat. Ngayon, sugatan ka na at wala ka pang matutuluyan. Paglabas nila, biglang pumasok si Chona. Hindi na siya nakayuko. Hindi na siya ang katulong na nagsisilbi. Tiningnan niya ako ng may awa o baka nangungutya. Hindi ko na alam. Ma'am, kailangan niyo na pong umalis, sabi niya. Habang naglalakad ako palabas ng mansyon, bit-bit ko lang ang suot kong damit. Walang bag. Walang pera. Ang mga guard sa gate ay hindi man lang tumingin sa akin. Ang buhay na itinayo ko ng 10 taon, naglaho sa loob ng 10 minuto. Paglabas ko ng gate, bumuhos ang malakas na ulan. Parang nililinis ng langit ang lahat ng bakas ko sa mansyong iyon. Naglakad ako sa gilid ng kalsada, basang-basa. Nangangatog ang buong katawan. Wala akong destinasyon. Wala akong kasama. Si Danilo? Nasaan na siya? Malamang ay nasa malayo na. Dala ang pera na naging kapalit ng pag-ibig ko. Anong gagawin mo kapag ang lahat ng mayroon ka ay naging wala na lang sa isang kisap mata? Paano ka babangon kung ang bawat hakbang mo ay ramdam mong hinuhusgahan ng buong mundo? Huminto ako sa isang waiting shed. Naupo ako sa semento, yakap ang sarili ko. Naramdaman ko ang lamig na tumatagos sa buto ko. Ito na yon. Ang katotohanan na hindi ko kailanman tinanggap. Ako ang sumira sa lahat. Hindi si Danilo. Hindi si Imelda. Ako. Pumikit ako at sa dilim. Ang tanging naaalala ko ay ang unang pagkakataon na nakita ko si Danilo sa gate. Kung sana hindi ko siya pinapasok. Kung sana hindi ko hinayaang pumasok ang init sa isang bahay na ginawa para sa lamig. Ito na ang pagtatapos. Hindi sa isang pagsabog, kundi sa isang tahimik at basang-basang pag-iisa. Ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ko. Nakaupo ako sa waiting shed, basang-basa. Ang bawat hibla ng damit ko ay nakadikit na sa katawan ko. Wala nang Mrs. Mateo. Wala nang mamahaling alahas. Ang tanging natira sa akin ay ang panginginig ng mga labi ko
at ang nakakabinging katahimikan ng gabi. 3 bagay ang hindi ko makalimutan sa gabing iyon habang hinihintay ko ang liwanag. Una, ang liwanag ng mga dumadaang sasakyan na bumabasa sa akin ng tubig ulan. Bawat ilaw ay parang spotlight na humuhusga sa aking pagkatao. Pangalawa, ang tunog ng aking sariling paghinga na paos na dahil sa kakaiyak. Isang tunog na parang isang hayop na sugatan na pilit na kumakawala. At pangatlo, ang blangkong espasyo sa aking daliri. Ang singsing na sumisimbolo sa 10 taong kasal ay wala na. Ang markang iniwan nito sa balat ko ay parang isang peklat na hindi na kailanman mabubura. Sa gitna ng paghihintay, biglang may tumigil na jeep sa tapat ko. Hindi ako lumingon. Ano pa bang mawawala sa akin? Pero ang boses na narinig ko ang nagpatigil sa mundo ko. Ma'am, Teresa. Si Danilo. Nakatayo siya sa tapat ko. May suot na kapote. Hindi na siya yung lalaking maayos ang uniforme. Mukha siyang nagmamadali. Mukhang galing sa isang mahabang pagtakbo. Bakit ka nandito? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Puno ng pagod at galit. Hindi ba sapat na yung pera na nakuha mo mula sa pagbebenta sa akin? Lumuhod siya sa harap ko. Ang mga kalyo sa kamay niya, na dati ay nagpaparamdam sa akin ng seguridad, ngayon ay mukhang mga marka ng isang mapanlinlang na tao. Teresa, pakinggan mo ako. Ang perang ibinigay ni Imelda, hindi ko ginastos para sa sarili ko. Nandoon pa lahat sa account ng mga anak ko. Hindi ko kinuha para sa akin. Bakit? Tanong ko. Dahil gusto kong malaman nila na kahit kailan, hindi ko sila ipinagpalit sa maruming paraan. Pero ginawa ko yun para makuha ko ang ebidensya na hawak ni Chona. Yung recordings, yung mga litrato, binura ko na ang master copy sa server ng mansyon bago ako umalis. Tumingin ako sa kanya nang may halong pagkalito. Bakit mo ginawa yun? Pagkatapos mo akong ilaglag sa harap ni Mateo. Dahil kung hindi ko gagawin yun, hindi ka papayagang umalis ni Imelda ng buhay, sabi niya. Alam ko ang plano nila, Teresa. Gusto ka nilang sirain hanggang sa wala kang matirang dignidad. Gusto ka nilang ikulong sa isang legal na laban na hindi mo mapapanalunan. Ang tanging paraan para makalaya ka ay ang maging marumi sa harap nila para itakwil ka nila. Kailangan kitang ilabas sa mansyong yun. Natahimik ako sa bawat salita niya, parang may isang piraso ng puzzle na nabubuo. Ang pagtataksil niya, ang pagiging masama niya sa harap ni Mateo, isang palabas? At ngayon, tanong ko, ano ang plano mo? Wala na ako sa mansyon at wala ka na rin. Sagot niya habang iniaabot ang isang maliit na bag. May lamang damit at kaunting pera. May bus na aalis pa probinsya sa madaling araw. Doon ka pumunta. Magsisimula ka doon. Malayo sa kanila. Malayo sa lahat ng alaala na to. Sasama ka ba? Tanong ko. Tiningnan niya ako ng matagal. Sa mga mata niya, nakita ko ang pagsisisi na hindi ko nakita kanina. Hindi na pwede, Teresa. Kung sasama ako, mahahanap ka nila. Ang tanging paraan para maging ligtas ka ay ang kalimutan na nagkaroon ka ng driver na nagngangalang Danilo. Doon ko napagtanto. Ang pag-ibig na akala ko ay simula ng bagong buhay ay katapusan pala ng luma. Tumayo ako. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Pero sa unang pagkakataon, ang hangin na nilalanghap ko ay hindi amoy ng mansyon. Amoy ito ng ulan. Amoy ng pagbabago.
Salamat, Danilo, sabi ko. Hindi ko siya hinagkan. Hindi ko siya niyakap. Tiningnan ko lang siya ng huling beses, ang lalaking nagturo sa akin na kahit ang pinakamadilim na silid ay may pinto. Kailangan mo lang palang magkaroon ng lakas ng loob na buksan ito. Habang palayo ako sa waiting shed, hindi ako lumingon. Ramdam ko ang pag-alis ni Danilo patungo sa ibang direksyon. Pagsakay ko sa bus, tumingin ako sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting lumiliit. Nagiging parang mga bituin na lang sa malayo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay ng mag-isa. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, wala akong asawa na dapat paglingkuran. Wala akong imahe na dapat ingatan. Wala akong lihim na dapat itago. Ako ay si Teresa. At sa wakas, pagmamay-ari ko na ang sarili ko. 3 taon na ang nakalipas mula nung gabing iyon sa waiting shed. Kung titingnan niyo ako ngayon, siguro hindi niyo na ako makikilala. Wala na ang mga mamahaling alahas. Wala na ang mga silk dresses na kasing lamig ng yelo. Ang mga kamay ko ngayon, hindi na laging nakakapit sa mga designer bags. Madalas na itong puno ng lupa, puno ng pintura, o kaya ay basa ng tubig mula sa pagdidilig ng mga halaman sa labas ng maliit kong bahay sa paanan ng bundok. 3 bagay ang nagpapaalala sa akin araw-araw kung sino ako dati at kung sino ako ngayon. Una, ang salamin sa aking banyo. Hindi ito ang malaking salamin sa mansyon na laging nagpaparamdam sa akin na kulang ako. Ito ay maliit, luma, at may bitak sa sulok. Pero sa bawat pagtingin ko rito, nakikita ko ang isang babaeng marunong nang ngumiti ng totoo. Pangalawa, ang amoy ng bagong luto na kanin at sinabawang gulay sa umaga, amoy ng isang simpleng buhay na hindi ko kailangang ipagpalit sa kahit anong luxury. At pangatlo, ang tahimik na gabi. Dati, ang katahimikan ay kaaway ko. Ngayon, ito ang nagpapatulog sa akin. Ito ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Nagtuturo ako ngayon sa isang maliit na paaralan sa baryo. Mga bata, sila ang nakatulong sa akin na mahanap ang ina na akala ko ay nawala na kasabay ng aking anak. Hindi ko sila tinuturuan ng mamahaling kurikulum. Tinuturuan ko silang bumasa, sumulat, at higit sa lahat, tinuturuan ko silang mahalin ang sarili nila nang hindi umaasa sa kung ano ang mayroon sila. Minsan, sa gitna ng aking paglalakad pauwi, nakakakita ako ng mga sasakyang dumadaan sa highway. Minsan kapag nakakakita ako ng itim na van, humihinto ang tibok ng puso ko. Si Danilo ba yon? Pero agad ko ring iwawaksi ang isip ko. Hindi na mahalaga kung siya nga. Ang mahalaga, nakalabas ako sa kulungan. Hindi ko na nalaman ang balita tungkol kay Mateo. Hindi ko na rin hinanap. Ang huling narinig ko sa balita, bumagsak ang kanilang kumpanya dahil sa sunod-sunod na skandal. Pero para sa akin, para na rin iyong usok na tinangay ng hangin. Wala na silang kinalaman sa akin. Hindi ko masasabing masaya ako sa paraang perpekto. Kasi mga gabi pa rin na napapaluha ako. Hindi dahil nagsisisi ako sa pag-alis, kundi dahil sa dami ng nasayang na oras. Ang daming taon na ibinigay ko para sa isang imahe na hindi naman pala akin. Pero ito ang katotohanan. Ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin ay ang pagkawala ng lahat. Nung mawala ang mansyon, nawala rin ang maskara ko. Nung mawala ang pera, nawala rin ang mga taong nakapaligid sa akin dahil sa kayamanan ko. At nung natira na lang ako,
Doon ko lang nakilala ang babaeng matagal ko nang itinago. Minsan tinatanong nila ako, Ma'am Teresa, hindi ka ba nanghihinayang sa dati mong buhay? Ngumingiti lang ako. Isang ngiti na hindi na kailangang magpanggap. Hindi, sagot ko. Dahil nung nasa mansyon ako, ang dami kong pera, pero wala akong buhay. Dito sa baryo, wala akong pera, pero sa wakas, ramdam ko na ang bawat paghinga ko ay akin. Kung ikaw na nakikinig sa akin ngayon ay nasa loob ng isang mansyong puno ng ginto, pero malamig ang mga pader, sana mapakinggan mo ako. Ang pinakamahalagang desisyon na magagawa mo ay hindi ang kung paano ka mananatili, kundi ang lakas ng loob na sabihing, ayoko na. Hindi ito masama. Hindi ito kasalanan. Ito ay pagbabalik sa iyong sarili. Nagtatapos ang kwento ko rito. Hindi sa isang trahedya, kundi sa isang tahimik na umaga, kung saan ang tanging naririnig ko ay ang huni ng mga ibon at ang sarili kong tibok ng puso. At sa unang pagkakataon, hindi na ito mabilis sa kaba. Hindi na ito mabilis sa takot. Ito ay tibok ng isang taong malaya. At sa wakas, masaya na ako.